Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning po! Naku, masaya ang pagbati natin ng bawat isa ng good morning! How are you doing today? Naku po, ngayong araw sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Siyempre po, ako ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Best friend Lily Garcia po. At excited ako dun sa kwentuhan po natin ngayong araw. Dahil masaya, maganda. No, inuunahan ko yung saya, no? Sa gusto ko sabihin. Pero eto yung tanong, no? Naririnig ba ng baby mo sa tiyan mo yung boses mo bilang nanay? O, sige. Diba? Alam ko ng sagot dyan, of course. O, alam mo na ang sagot siguro, best friend. Pero ngayong araw po, pag-uusapan natin si baby na nasa loob pa ng iyong tiyan. Yung baby mo na nasa loob ng tiyan, may sariling mundo yan. Pero alam mo ba, na kasama sa mundo niya ay ikaw bilang nanay. Ngayon ang tanong, naririnig ba ng baby sa tiyan ang mundo ni mami? Ayan kapatid. Kaya kung ikaw ay buntis, naku, relate na relate ka dito sa kwentuhan natin ngayong araw. Kung hindi ka naman buntis, pero naging buntis ka in the past, makaka-relate ka pa rin. At sasabihin mo, ay sayang, ngayon ko lang narinig yan. Oo. Sige po, kaya wag po kayong aalis. Sasagutin natin ang mga katanungan na mayroon ba talagang naririnig si baby sa loob ng tiyan? No? Habang ikaw ay buntis sa kanya, may naririnig ba siya? Ano yung kanyang mga naririnig? Oo. So, ano yung mga naririnig ni baby? Kasi ang sagot, yes. Okay? So, na-memorize pa ni baby yung naririnig niya habang siya ay nasa loob ng tiyan? Nakaka-apekto ba yung emosyon ni mommy sa baby habang siya ay nasa loob ng tiyan? At pag-usapan din po natin 10 amazing facts sa loob ng sinapupunan ni mommy. Kung baby mo nasa loob pa ng tiyan mo, best friend, ito yung mga katotohanan tungkol sa kaganapan na nangyayari habang ang baby mo ay nasa loob ng tiyan. Kaya wag po kayong mawawala, wag mong papatayin ang radyo mo ngayon, best friend, dahil alam ko masayang masaya ka pag nalaman mo ito, ha? Kaya tutok ka lang sa radyo, 1143 DZMR, lakasan mo pa nga para marinig ng kapitbahay mong buntis na walang radyo. Dito ka lang sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. I am so glad that our Father
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at actually, yung topic po natin ngayon ay inspired, no? Inspired dahil nga yung ating best friend, si Janine, nakasama po natin sa technical room, ay buntis. Sa totoo lang ay August 19 ang expected day of delivery ni Janine. Pero hindi lang naman siya ang buntis, di ba? Anyway, anyone na may nabuntis ay makaka-relate po dito sa kwentuhan natin ngayong araw. Anumang buwan ka, ilang buwan nang ikaw ay buntis o mabubuntis ka pa lang, nagpe-pray ka para magkaroon ng anak, mabuntis, o kaya naman ay tapos ka nang magbuntis, sige lang, go pa rin po tayo sa pakikinig sa program po natin. At yun nga, ngayong araw ay ang focus natin is si baby na nasa loob ng ating tiyan. Sa totoo lang, narinig ko na itong balitang ito. Itong pag-uusapan po natin, ginamit ko po ito sa baby ko. Sa una, pangalawa, lahat po ng pinagbuntis ko, ay ginamit ko itong concept na ito, kung ano yung mga pag-uusapan natin dyan. Pero mas ginamit ko doon sa panganay kong baby. Tignan po natin, So that was, itong result ng research na ito po ay una kong nabasa many years ago sa Reader's Digest. Pero yung pong katotohanan tungkol dyan ay hanggang ngayon po, after 40 years, ay napapatunayan lalo ng mga pag-aaral at napapatunayan ng research, no? At yung tanong natin kanina na naririnig ba ng baby sa tiyan mo ang boses ni mommy o boses mo bilang nanay niya, no? Ito yung the wonderful world of the baby inside the mother's womb. Bakit kamangha-mangha talaga, kagila-gilalas, kasi kung titignan natin, akala natin walang nangyayari, wala lang, ganun lang, yung baby sa loob ng tiyan. Pero, di ba, sabi ng Bible po, sa Psalm 139, verses 13 to 16, "For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect." Siyempre, kalooban ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng baby. Diba? Maaaring isipin mo pagkakamali yan o hindi, pero baby pa rin yan. Kalooban pa rin ng Panginoon ng baby na yan na nasa loob ng sinapupunan natin. So, yung tanong natin, naririnig pa ng baby sa loob ng tiyan? Or may naririnig ba talaga? Yun pala yung tanong natin. May naririnig ba talaga ang baby sa loob ng tiyan? Ang sagot, oo, naririnig siya. At ano ang sinasabi ng science tungkol po sa mga naririnig ng baby, sa loob ng tiyan? Okay, tingnan po natin. Ayon po sa mga research. At ang sources po natin, tingnan natin kung ano yung mga sources po natin, para baka mamaya sabihin ninyo kung saan natin kinukuha yung mga sources po natin. Science Direct, Fetal Sensitivity to Properties of Maternal Speech and Language, PMC, Mother's Voice and Heartbeat Sounds Elicit Auditory Plasticity in the Human Brain Before Full Gestation, Nature, mga websites po ito. Fetal Exposures to Sound and Vibra-Acoustic Stimulation. Parents website po. Everything you want to know about your baby's hearing during pregnancy. RC, Fetus, the Radar of Maternal Stress, a cohort study. Ayan best friend. At meron din po tayong NIH.gov. Researchers discover single-cell brain activity that underlies human speech. Yan. At doon marami actually. Okay? So, yung pong pag-uusapan natin ngayon, hindi po kwentong kutsero.
Ito po ay base po sa mga pag-aaral na ginawa ng mga scientists, mga napatunayan na. Ngayon, ang tanong natin, at kanina po pa kayo kinukulit, may naririnig ba si baby habang siya ay nasa loob ng tiyan ni mami? Ang sagot, yes na yes na yes. Ayan ha, kapatid. Yun ang sagot. So, anong sinasabi ng science? Yun po. Ito, number 1. Nabubuo ang tenga ng sanggol sa unang trimester. Pag sinabi po natin unang trimester, yung first 3 months. Kasi di ba 9 na buwan na nabubuntis si mami. So, yung unang 3 buwan, dyan po nabubuo yung tenga. Okay? Pagdating ng 18 to 20, no? 18 to 20 weeks o yung 5 to 6 months, no? Nagsisimula na pong sumagot o nagsisimula ng mag-react, nagsisimula ng tumugon ang fetus sa tunog. Kasi may tenga na siya eh. Given normal development ha, pag normal po ang development ng baby. Pagdating ng 5 months, 4 months, 5 months, no? Ay nakakarinig na si baby kahit nasa loob ng tiyan. Pagdating po ng 24 to 28 months, no? Yan ay 7 buwan na yan. 6, 7, 8, no? 7, 8, 9 actually. 7 months, 8 months, 9 months, malinaw na niyang naririnig. Ano yung mga malinaw niyang naririnig? Ito best friend. Naririnig niya yung heartbeat, yung tibok ng puso ni mami. Exciting ko, babaas ang balahibo ko ha. Naririnig na niya yung tibok ng puso ni mami. Maglagay ka nga ng sound effects ng puso. Naririnig na ni baby ang paghinga ni mami. Pag humihinga si mami, kahit walang microphone, naririnig niya yun. Oo, ano pa? Naririnig niya ang boses ni mami. Janine, naririnig na ni ano ba pangalan ng anak mo? Baby boy yung baby ni Janine eh. Ayan ha. Tunog ng nanay, tunog ng boses ni mami, naririnig na niya. So, hindi lang po yun, meron pong ilang mga tunog na galing sa labas. Galing sa labas ng tiyan. Labas ng tiyan ng mami, ang naririnig din ng baby. Ayan, best friend. Pagdating ng 7, 8, 9 months, no? 7 months, 8 months, 9 months, kilala na ng baby ang boses ng kanyang nanay. Galing, no? Galing. Alam mo, I couldn't help but appreciate God's creation. Naiyak ako. Galing talaga ng Panginoon, no? Ito yung mga bagay na hindi natin pinapansin masyado, no? Pero, yun ang mga kaganapan sa loob ng tiyan. Pagdating ng 7, 8, 9 months, kilala na ni baby ang boses ng nanay. So, that's an amazing fact. Ibig sabihin, kapag nagsalita si mami, mas malinaw itong naririnig ng baby kaysa sa boses ng ibang tao dahil po sa vibration. No? Dahil sa vibration ng nanay, no? Na dumadaan sa katawan ng nanay, syempre, so mas naririnig at mas na-identify ng baby yung boses ng nanay. Ngayon, kapag yung baby ba ay nakikinig ng radyo, nakikinig ng program ni Best Friend Lily, na-identify ba niya si Best Friend Lily? Malamang. Oo, sige, naririnig po. Pero ang mas naririnig ng bata pag nasa loob ng tiyan, yung boses ng nanay. Kasi syempre, kung ito yung katawan mo, di ba nakadikit sa katawan mo yung baby. So, yung vibration ng boses mo na-identify ng baby. So, ayan, best friend, no? At tingnan natin. So, ano pa yung mga naririnig ng baby kapag siya ay nasa loob pa ng tiyan? Sige po, balikan natin ang kwentuhan na yan dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations,
Pinag-uusapan pa rin natin dito po sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay, ang baby sa loob ng iyong tiyan. Ang baby na yan, sabi natin, naririnig ba niya ang boses ng nanay niya? At sabi nga natin, yes na yes ang sagot dyan. It's an amazing fact na kapag nagsasalita si mommy, nakikilala ni baby dahil sa vibration ng katawan ko natin. So, ano pa yung mga naririnig ng baby? Ano po? Pag nakikinig ang baby, hindi po clear. No? Ito po yung ayon sa science. No? Hindi po ito hula-hula lang. Ito po yung ayon sa mga pag-aaral na ginawa. Hindi clear yung mga words na sinasabi ng naririnig niya. Hindi katulad ng naririnig mo ngayon, nagsasalita ako, may mga words kang naririnig. Hindi ganon ang pakikinig ng bata ng baby sa loob ng tiyan. Pero, although hindi malinaw yung bawat salita na naririnig niya, pero para siyang nakikinig. No? Ang example na binigay po para siyang nakikinig na para siyang nakalubog sa swimming pool. Ganun ang naririnig niyang tunog. Siguro kung nasubukan mo ng maligo sa swimming pool, best friend, at ilubog mo yung buong sarili mo, meron kang naririnig na mga tunog sa loob. Halimbawa, ganun ang naririnig ng baby kapag siya ay nasa loob ng tiyan pa. No? Ayan. Pero, eto, kung ganun ang tunog, no, mas naririnig po niya yung rhythm, yung tone, mas nararamdaman niya yung emotion, at yung paulit-ulit na tunog. Kaya pag, naku baka naman ito na ang kilalang tunog ng anak mo ha, Janine ha. Gising, matamis ang buhay. O, ayan. Basta ang naririnig niya lagi ay paulit-ulit na tunog. Ako, nung buntis po ako sa unang anak ko, ito talagang ginagawa ko. No? Nagpapatugtog ako ng iba't ibang klase ng musika, hindi lang isang klase. Marami akong pinapatugtog. Hindi lang isang klase ng music. No? At hindi lang yun. Kung minsan, hindi ako nakokontento, kumukuha ako ng headset, no? Tapos nilalagay ko sa tiyan ko para parinig ng baby ko. Yung music na ipinaparinig ko, iba-ibang genre. Alam nyo, nung nanganak na ako at ngayon ay may edad na yung anak ko po, adult na siya. Ang kanyang interest sa music ay very, very varied. Minsan, tinatanong ko, bakit ganyan ang music mo? Kasi meron siyang music na East. No? Meron siyang music na Chinese. May music siyang Indian. At meron siyang music na African. Oo. At syempre, meron siyang mga Filipino at classic. No? Especially yung mga classic music. So, yun, naging varied ang interest niya sa music. No? Kasi, maaring nakadagdag sa pagkakaroon niya ng interest sa iba't ibang klase ng musika dahil sa exposure niya nung ako ay buntis sa kanya. Yan. So, basically, ang naririnig ng baby pag nasa loob po ng tiyan, yung rhythm, tone, emotion, at yung paulit-ulit na tunog. At the same time, naririnig din ng baby ang tunog ni mommy, given. Naririnig niya ang tunog ng tatay, ng daddy. Naririnig niya ang musika. Nakakarinig po siya ng music. Kaya tugtugan mo ng iba't ibang klase ng music yan o rebalse. Best friend. Nakakarinig din siya ng tawanan. Asa ba yung tawanan natin dito? Oh, ayan. Ito pala yun. Ayan. Yan, kanyang naririnig. Nakakarinig siya ng tawanan. Nakakarinig siya ng music. Hindi lang music, music at saka yung pag-awit. So, hindi masama na si nanay kahit pa nasa loob ng tiyan yung bata, kinakantahan na niya ng lullaby. Subukan mo yan, hapulis sa puso mo. Hindi tuluganan, wala tiring, inulanay. Ito pa ang good news, best friend. Sabi po sa research,
naririnig ng baby sa loob ng tiyan kapag nagbabasa ka ng Bible. Kaya lakasan mo yung pagbabasa mo ng Bible. Oo. Oh, hindi lang yun. Naririnig din niya ang prayer mo. Tama? So, yun po yung mga naririnig ng baby habang nasa loob siya ng tiyan. Prayer, Bible reading, pag-awit, tawanan, music, narinig niya si daddy at si mom. Ngayon, ang sabi po ng research, no, ayon sa Nature, yung Fetal Journal of, Journal of Perinatology, ano, mas malabo ang matataas na tunog, yung pag masyadong malakas. Pero, yung pong mga mabababang frequency at rhythm ay mas madaling makarating sa baby. Yan po ay ayon sa Journal of Perinatology. Okay? Mga recent studies na po itong mga to, hindi na pwedeng i-deny pa. At maraming mga pag-aaral ang ginawa. So, mamaya po, tingnan natin, na-memorize ba ni baby ang naririnig niyang mga tunog sa pagbabalik ng ating program? Kissing, matamis ang buhay. Bilang pagsunod sa pinag-uutos ni Cesar Augustus na pagsasagawa ng senso o census, si Jose at Maria ay naglakbay mula sa Nazaret patungo sa bayan ng Bethlehem. At dito sa munting bayan ng Palestino naganap ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ipinanganak ang sanggol na si Jesus. Kung paano na ang Diyos ay nagkatawang tao ay manatiling isang huwaga. Ngunit ang mahalaga ay ang pagdating ng isang makapangyarihan at Diyos na tagapagligtas. Ang kanyang pagdating sa mundo para sa kapakanan natin lahat. At ito ang dapat lamang nating pananaw sa pinakadakilang pangyayari sa lahat. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Pinag-uusapan pa rin po natin ang baby mo na nasa loob ng iyong tiyan. At ang tanong natin, naririnig ba ni baby ang boses ni mommy habang siya ay nasa loob pa ng tiyan? Okay. At na-mention natin kanina, kapag nasa edad 4, 5, 6, pag edad sa trimester, first trimester, nagde-develop pa yung tenga. Pero pagdating ng 4, 5, 6, nakakarinig na. 4, 5, 6. Pagdating ng 7, 8, 9, ayan na, kilala na niya yung boses ng nanay niya, ng tatay niya. Marunong na siyang makinig ng musika. Marunong na siyang makinig ng kumakanta. Halimbawa, ay kakanta, lalala. Alam na niya yun. Kaya si mommy, kahit nasa loob pa ng tiyan ng baby, abay, dapat pala'y kinakantahan na niya kasi naririnig na. Ayan na. Hindi lang yun, ha? Very specific po, no? Ang sabi, yung pagbabasa mo ng Bible, naririnig din niya. Kaya lakasan mong magbasa ng Bible, basahan mo siya ng Ephesians chapter 6 verse 1. Para nang sa ganun, naririnig niya. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians chapter 6 verse 1. At hindi lang yon, naririnig na niya kapag nagpe-pray ka, best friend. Kaya lalakasan mo yung pag-pray kasi naririnig ka niya. So, ayan ha, best friend ha. Ngayon, na-memorize ba ng baby ang naririnig niya? Yun yung tanong natin. No? Yan po ay isa sa mga kamangha-mangha. Again, talagang galing ng Panginoon. Ano? Isa sa mga yung totoong Filipino ang gamitin natin. Isa ito sa pinakakahangahangang natuklasan. Ang Tagalog talaga, Filipino talaga. Ulitin po natin. Isa ito sa pinakakahangahangang natuklasan. Na-memorize ba ng baby ang naririnig niya? Ito po ang sabi ng research. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang fetus ay nakagagawa ng simpleng memorya
bago pa ipanganak. Kataas balahibo, ano? Galing talaga ng Panginoon. Wala pa akong masabi talaga. Iyak ako. Okay. Ito pagkapanganak, ito nangyayari sa baby. Pagkapanganak, no, mas gusto niyo siyempre yung boses ng mama. Mas gusto niyo yung boses ng mama. Nakikilala niya ng paulit-ulit yung awit na inaawit niya. Kaya yung lullaby is very important. Nakikilala niya yung mga kwentong paulit-ulit na binabasa habang buntis ang nanay. Tignan mo So, ibig sabihin, yung mga kwento na binabasa, huwag mo lang ilimit kapag malaki na yung baby mo. Habang buntis pa lang pala siya, dapat binabasahan mo na ng Bible stories, ng mga kwento. Kasi nga, di ba, naririnig na niya. At hindi lang yon dahil paulit-ulit mong kinukwento, nare-recognize niya yung kwento na yan. Hindi po ito hindi po kwentong kutsero yung pinag-uusapan natin so, ibig sabihin, yung mga naririnig niya ay name-memorize niya. Parang tayo, kung paulit-ulit mong naririnig yung gising, matamis ang buhay, kuhang-kuha mo pati yung intonation, kuhang-kuha mo pati yung kung gaano kabilis ko sinasabi, yun, lahat yun, no? So, ganun din si baby. Nakikilala niya yung mga kwentong paulit-ulit na binasa mo nung ikaw ay buntis sa kanya. So, uulitin mo pa ulit yun. Kapag siya, pinanganak mo na. Ayan. So, ano nangyayari? Yung baby natin ay name-memorize kung ano man yung kanyang, kung ano man yung una at previously ay kanyang ginawa na. Ayan. So, yun na isa sa mga kagila-gilalas, kamangha-mangha. Galing talaga ng Panginoon. So, aside from nakikilala niya, nare-recognize niya yung paulit-ulit yung mga kwento na binasa ng nanay habang siya ay buntis pa lang sa kanya, no? Nakikilala din niya kung ano yung mga kanta, mga awitin na pinapatugtog natin habang siya ay nasa loob ng sinapupunan ng nanay. So, hindi ibig sabihin po na naintindihan niya yung kahulugan ng mga awit na yan, ng mga salita na yan, pero natatandaan po niya yung pattern ng tunog. I wouldn't wonder kung bakit ganun nangyari sa anak ko, Dahil talaga, nung buntis ako sa kanya, talagang different genre ang pinatugtog ko ng mga musika sa kanya. Classic, kasi sa DZFE ako kumukuha ng tugtog noon, mga classic music, doon ako nakikinig. Meron na palang effect yun sa kanya, Hindi ko naman, hindi ako ganun kaseryoso. Since nabasa ko, di ginaya ko, di ba, hanggang 8 months. Hanggang 8 months sa tiyan ko. August 21, alala ko, binaril si Benigno Aquino, nasa Manila pa ako noon. So, and then after August 21, I think August 22 or 25, umuwi po ako ng probinsya kasi manganganak na ako ng October. So, yun, At, yung pala, may effect yung mga music na naririnig, pati yung boses ko na laging kumakanta ako. So, hindi ibig sabihin, naintindihan niya yung mga sinasabi natin habang tayo nagsasalita, Pero yung rhythm, yung melody, na naintindihan niya at natututuhan niya yung pattern ng tunog. So, nakaka-apekto ba yan? Sa bata? Ay, of course, yes. Kaya nga, ganun ang sinasabi ng research, Ngayon, ang tanong, nakaka-apekto ba naman yung emosyon ng nanay habang siya ay buntis? Nakukuha ba yan ng baby? Yan ang babalikan nating kwentuhan dito sa ating program. Gising, matamis ang buhay. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. At tayo po ay member kapisanan ng mga broadcaster
ng Pilipinas. Kaya nga, alam niyo sa Protection of Children, no? Yung pong batas, nakalimutan ko na anong Republic Act yan, pero yung pong tinatawag na Protection of Children, ano po? Kasama sa unang dapat protektahan natin bilang isang community, bilang isang mamamayan, ay yung pong kalusugan ng nanay. Kasi, kailangan malusog ang nanay, hindi lang siya malusog physically, dapat emotionally stable siya, dapat masaya siya habang siya ay nagbubuntis. Kasi, ayun, ito ang sagot sa tanong natin na nakaka-apekto ba ang emosyon ni mami habang siya ay buntis? Yes, nakaka-apekto. Kaya doon sa karapatan ng bata, number 1, na dapat protektahan natin ay yung dahil kasama sa karapatan ng bata ay yung kalusugan ng nanay. Okay. So, tignan natin kung ano yung clear description at saka clear explanation tungkol dyan. Hindi ibig sabihin na kapag malungkot si mami, magiging malungkot na rin ang hindi pala ganon, no? Pero, ipinapakita po sa research, no, na yung matagal at matinding stress sa pagbubuntis, maaari pong makaapekto yan sa pag-unlad ng sanggol at pagpata ng sanggol at magpataas po yan ng panganib sa ilang problema sa pagprogreso at paglaki ng bata. So, paminsan-minsan, yung lungkot o pag-aalala, normal yan, di ba? Normal naman talaga yan sa buhay natin, hindi naman tayo laging masaya. Pero, may kambyo, no? Pero, kapag yan po ay laging nasa ganyang state of condition ang nanay, araw-araw stress, araw-araw malungkot, araw-araw ay hindi siya masaya, maaaring yan ay makuha ng baby na nasa loob ng tiyan. So, importante sa nanay na lagi siyang nakakaramdam, laging positive ang nararamdaman ng nanay. Yung feeling love siya, at saka feeling loving siya. Kaiba yun, yung isa minamahal siya. Dapat gano'n ang pakiramdam niya. Kasi nanay ay minamahal siya. At the same time, siya rin ay nag-e-express ng love. No? Hindi lang siya tumatanggap ng pag-ibig, pagmamahal, kundi siya rin ay nagbibigay ng pagmamahal. Actually, yung sabi nila, no, na yung nanay pag inahaplos sa gano'n yung tiyan niya, malaking din yun, nararamdaman ng baby yung haplos na yun. Ng nanay nga eh. So, dapat ang nanay nakakaramdam siya na minamahal siya, at the same time siya ay nag-express ng love. Ngayon, maganda rin na ang situation, no, ng nanay ay tahimik, nakaka-connect po, or nakakaramdam ang nanay ng stress kapag may kaguluhan sa bahay o kaya may kaguluhan sa paligid. Pwedeng maging dahilan po yun ng kanyang stress. Tapos, malaking tulong din para maging peaceful ang isang nanay, yung mag-pray siya. Lahat naman siguro tayo, nakukuha natin mag-pray every now and then, Ganun din po yung ating mga nanay. At nararamdaman ni baby yan. Nararamdaman ng baby. So, kapag nagwo-worry ang nanay, nararamdaman po yung na-mention po natin kanina na kapag paminsan-minsan na nakakaramdam ng worry, okay lang po yun. Pero yung consistent na nag-worry ka, o kaya dahil kunwari meron kayong mga family problems, nag-aaway kayo ng asawa mo, araw-araw nag-aaway kayo, magpupot ka, galit ka, nakukuha po ng baby yung ganong klase ng behavior. Lumalabas po yun na insecurity later on ng isang bata, ng isang So, suportahan natin ang pagbubuntis ni mamami. Kung ikaw ay isang tatay, o kaya ikaw ay isang ate at malapit ng mga anak, ang mami mo. Dapat ang atmosphere sa bahay natin ay laging positive as much as possible. Wag mong awayin yung asawa mo. Wag. At huwag kang magiging masyadong balisa.
mag-worry ka masyado kasi nakukuha po ng baby yan. Oo. Siyempre, kailangan ng suporta ng pamilya. At the same time, ay dapat sapat yung tulog mo. Kumpleto ka sa tulog, best friend. At siyempre, kasama po sa protecting the child, the protection of children, ay yung tamang pagkain ng nanay. Kaya nga nagpapa-check up, meron tayong prenatal check-up na sinasabi para mapanatili natin at masiguro natin na malusog ang baby, tama ang mga kinakain ng nanay kasi pag buntis, dalawa kayong kumakain. Dapat nga malaki. Binibigyan ko pa ng extra vitamins, di ba? Vitamin C para mas matibay ang panlaban mo sa sakit. Tapos binibigyan ka ng iron, calcium. Bakit? Kasi gumagawa ka ng buto, Tao yung nangyayaring lumalaki sa loob ng tiyan mo. Imagine the miracle, Imagine the miracle. Sa loob ng 9 na buwan ay makagawa ka ng isang tao amazingly. May buto pa yan. Tingnan mo yung ability ng tao, yung creation ng Panginoon na makagawa ng tao na sige, huwag natin gamitin yung word na tao, ng baby na may parteng buto, may mata, may feeling talaga ng creation, best friend? Ako talaga naman, nakakalula ang kabutihan ng Panginoon. Ayan. So, yun yung mga amazing na nangyayari po sa atin. Kaya, si nanay, dapat lagi siyang tama sa tulog, hindi stress, may oras para magpahinga, may oras para kumain ng tamang gulay at prutas. So, ayan, best friend. Kasi, meron kang baby na pinapalaki sa loob ng iyong tiyan. Tingnan naman natin, importante na, kaya kailangan suportahan natin yung mga nanay. Huwag natin inaaway din po sila. Mamaya, sa pagbabalik ng program natin, tignan natin yung mga 10 amazing facts na nangyayari sa loob ng sinapupunan ni Mami habang siya ay buntis. Ito yan sa ating program, Gising! Miss ang buhay. Karapatan naming mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon, mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan. Ngayon, isa na akong teacher. Ako na ang resident doctor sa aming lugar. Naglilingkod ako bilang isang mayor. Panahon na upang kami naman ay mapakinggan. Ang ating kaalaman sa sining at agham, para kanino ba? Ang daming patakaran at kaugalian, para kanino ba? Para sa ikabubuti ng mga nangangailangan, para sa nakararami at di lang sa iilan, di lang sa iilan, di lang sa iilan, di lang sa iilan lang. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at masaya ang kwentuhan natin ngayong araw dahil pinagchichismisan natin. Ang galing ng Diyos sa paggawa ng tao sa loob ng tiyan ni Mami. Amazing, talaga. Lalo na siguro pag may visual tayo. Pero maganda kahit wala tayong visual. Habang kayo nakikinig po sa program po natin, alam ko na namamangha po kayo. Ako mismo ay tuwang-tuwa dito sa pinag-uusapan po natin ngayong araw. Amazing facts na nangyayari sa loob ng tiyan ni Mami. Una, pinakamalinaw na naririnig ng baby ang boses ni Mami. Yan po ay ayon sa parents.com. Hindi na tayo pupunta doon, pero at least nasabi po natin yung source ng ating kwentuhan na mapunta dyan. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga tunog na mayroon sa paligid ng baby, siyempre, kahit yung tunog ng tiyan, diba? Yung tunog ng dun sa
stress ng nanay. Naririnig niya yung mga tubig-tubig doon, pati puso ng nanay, pati yung tintig ng puso. Pero, ang galing, ang pinakamalinaw na naririnig niya ay yung boses ng nanay niya. Imagine that. Teary-eyed na naman ako. Okay. After that, or isa pa na nangyayari sa loob ng kinapupunan ng baby, ay mas gusto ng bagong silang na baby ang boses ng kanyang nanay kaysa sa ibang tao. Kaya nga, anong ginagawa ng madrona, ng doktor? Pag nakuha na yung baby, kukunin yung baby, babalutin ng hindi pa nga yata binabalot kukunin yung baby at ipapadapa or ihihiga siya. Idadapa siya actually sa dibdib ng nanay. And by nature, ito yung napatunayan na lang po ito sa pag-aaral. Pero dati na, kahit anong hindi pa napapatunayan, ganun na talaga yung creation. Na yung nanay, ang unang-unang nakikilala yung boses niya. At yan ang unang-unang nakikilala ng isang sanggol. Number 3, nakikilala rin po niya ng paulit-ulit na music habang nasa tiyan pa ang bata, ang baby. Nakikilala rin niya yung mga Bible reading kung ito'y palagi kong binabasa. So may pag-asa, best friend. Gusto natin ng mas maayos at matibay na mga susunod na generation. Basahan mo ng Bible verse habang siya ay nasa loob pa ng tiyan. Ayan. Nakikilala niya ang Bible reading kung ito'y palaging binabasa. Pwede ba? 2 verses lang ang basahin mo para sa kanya. John 3:16 at saka Ephesians 6:1. Ayan, best friend. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. John 3:16. God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, have everlasting life. Number 5, nararamdaman niya ang galaw ni Mami. Siguro nung ako ang buntis ng nanay ko, malikot siya. Kaya malikot ako. Ayan, di ba? Kasi sabi ng science nararamdaman ng baby ang galaw ni Mami sa loob na habang yung baby ay nasa loob ng tiyan. Ito pa, number 6. Tumutugon ang tibok ng kanyang puso kapag may naririnig na familiar na voice. Yan sa loob ng tiyan yan best friend. Sabi po yan ng science, direct fetal sensitivity to properties of maternal speech and language. Science, direct. Ito, best friend, number 7. Ang sobrang lakas at paulit-ulit na ingay maaaring makasama. Kaya iwasan po ang matagal na exposure sa napakalakas na tunog. Natin i-expose yung baby natin habang nasa loob pa ng tiyan yung mga malalakas na tunog. Okay. Kasi nakakasira. Maaaring nagsisira yung kanyang. Ang healthy pregnancy ay nagbibigay ng pinakamagandang foundation sa pag-unlad ng utak ng bata. So, ibig sabihin, best friend, kaya dapat prinoprotektahan ang nanay, katulad po nang na-mention po natin. Kasi sila yung nag-aalaga muna, unang-una sa baby bago pa ito ipanganak. Pag pinanganak yan, pwede nang alagaan yan ng nanay. Tutulong na sa pag-aalaga si lola. Nandiyan pa si auntie o si uncle para mag-alaga. So, habang buntis, dapat iniingatan ng nanay. Ano pa, best friend? Yung pong healthy pregnancy ay malaking tulong para magkaroon din ng healthy and very good foundation sa brain development ng bata. So, importante po na healthy, strong ang baby kapag kapag buntis mo, 0 to 9 months. Hindi lang aalagaan mo, iingatan mo ang baby mo sa first term. Although pinaka-dangerous na stage po yan, yung first 3 months. Diba? Mag-iingat lang pag first 3 months. Pagdating ng 4, 5, 6, 7, 8, 9, nakita mo na kung saan na pupunta, kung ano yung ginagawa. Diba?
Panginoon, ha, best friend. So, bago pa man makita ng isang bata po, no, bago pa man siya may panganak, yan, meron na siyang good foundation. Meron na siyang background kung sino si Kristo, kung sino ang kanyang Diyos. Kasi pinarinig mo na sa kanya habang siya ay buntis pa. Sasabihan mo na siya. Yung prayer natin, anak. Yung prayer po natin sa Panginoon, no? Panginoon, kung baby ko ito, si Rainiel. Kasi ngayon, alam na natin, di ba tayo nanganganak, alam na natin kung lalaki o babae yung anak natin. O, Janine. Janine, kasama natin sa technical room, no? Alam na yung lalaki yung baby niya, kaya pinapangalan kay Daddy Rani at saka Rainiel sa Bible. So, pangalan ng baby niya ay Rainiel. Rani ba? Raniel ba? O Rainiel? Anyway, whatever, no? Basta may pangalan na. So, yun po, lahat yan, no? Talagang perfect ang paggawa ng Panginoon sa tao. Sabi pa sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed thee in the belly, I knew thee. Bago pa ginawa ng Diyos at nilagay ang baby sa loob ng tiyan po natin, alam na niya kung ano nangyari sa baby. So, ngayon, ano ang pwedeng gawin ni Mami? Best friend, ha? Bago tayo magtapos, naku, parang ang haba ng kwentuhan natin ngayon, ha? Teka, may time pa ba tayo? Konti na lang, ano? Pero anong pwedeng gawin ni Mami habang nasa tiyan pa niya kausapin ng baby araw-araw, umawit ng Christian songs, magdasal kasama ang baby, magpasalamat sa Diyos dahil may baby tayo, kumain ng masustansya, matulog ng tama, sapat, magkaroon ng positive na environment, magbasa ng mabubuting mga books, mag-storytelling ka, isama si Daddy sa pakikipag-usap sa baby. Ayan, habang yan ang mga pwede mong gawin habang ikaw ay buntis. Ayan, habang kung yung pong baby, ay nakakarinig at tumutugon sa mga boses po natin, boses ng nanay habang siya po'y nasa loob pa lang ng tiyan, gaano pa kaya, yung pakikinig na dapat ng batang yan, kung siya, ay matuto pang sumunod sa Panginoon sa kanyang paglaki. So, we are encouraging everyone, na iparinig natin sa ating mga babies na nasa loob ng tiyan ang Word of God. Habitan natin sila, kwentuhan natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. John 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow. Sana nagustuhan mo yung kwentuhan natin, best friend, dito sa ating program, Teasing ang Buhay. Pagbati Corner! Nice nating batiin ng mga nanay natin na maglalaba bukas. Naghahanda na, At hindi lang maglalaba, mamamalengke pa bukas. Lulutuin. Pero una po nating babatiin muna yung mga magbe-birthday. Yung iba magbe-birthday ngayon pero bukas ang handaan. Happy birthday, PJ Manansala Lumodaw, Edmund Esposo, PJ Valdez, Roland Tingay, Jeline Cabusaw, Cheryl Galang Lozano. At yung po mga best friends natin na mag-birthday po bukas, ang luluto nilang pansit ay bukas na rin, Huwag na ngayon. Marie Chris Montero Sarines, Jessie or Jessel, Grace Garcia, Nathaniel Siriaco, Marie Melchor Pesa, Edward Mercado, Sweet Zel May Hoxon Palacio. Happy birthday sa inyong lahat. Birthday nila bukas. The Lord bless you and keep you. The Lord give you peace in your heart. Ayan. At kung ikaw ay buntis at manganganak ka bukas, best friend, huwag mong kalimutan, pwede mong ipangalan, best friend Lily Garcia. Joke lang. Hindi, joke lang po yun. Hindi pa huli, para mag-storytelling ka. At kung ikaw ay buntis, 2 months kang buntis ngayon, 3 months, 4, 5, 6, hindi pa huli, para lakasan mong mag-pray, best friend, yung naririnig ng baby mo, basahan mo ng kwento kasi naririnig niya, at lagi kang malusog habang ikaw ay buntis. Dito yan.
At thank you sa mga best friends natin na you're giving us ideas on what to share in our program. Ito pong topic natin ngayon ay na-inspire dahil kay Janine. Dahil kay Janine na buntis. Maganda kasi Janice na buntis. Ganun sana. Dahil kay Janine na buntis. Nanganak siya expected August 19. Oo, bakit kaya hindi Manuel ang pinangalan niyo dyan? Ika-birthday ni Manuel L. Quezon. Anyway, thank you sa pakikinig sa program po natin. Thank you rin sa technical friends natin na nasa tech room. Janine, JM, dito yan sa ating program. Easy, matamis ang buhay. All day I play my music. You make my spirit soar. I found a perfect sidekick. With you, life's not a bore. Radio, you give me a song to sing. Melody so good that my heart takes swing. Bosom buddies, best friends from beginning to end. My radio, my radio. Bosom buddies, best friends from beginning to end. You and I. Pabaon verse sa lahat ng ating mga best friends na nakikinig sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay, Psalm 127 verse 3, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng tiyan ay kanyang gantimpala. Sa ibang verses po, ang tinatawag dito is ganting pala. Hindi po gantimpala. Ganting pala. Nagkakaroon tayo ng anak dahil sa pagpapala na ibinabalik sa atin. Ibig sabihin yan, best friend, yung buhay. Ang buhay po natin ay mahalaga. At ang buhay ng baby na yan ay mahalaga. Nasa loob pa lang ng tiyan. Dahil ito po ay likha ng Diyos. So, yung pong pagmamahal, yung prayers, at yung pong mabuting environment ng nanay ay mahalagang bahagi po ng paglaki at para maging malusog ang baby habang siya ay binubuntis ng nanay at hanggang na yan ay maging malakas at matibay din ang kanyang katawan sa kanyang paglaki. Konektado po yan, no? At walang mas mahalagang boses na naririnig po ang isang tao, kundi yung tinig ng Diyos at tinig ng nanay. Yan ay kasama doon sa naririnig ng baby. At yan ay nag-aanyaya sa kaligtasan ng buhay para kay Kristo Jesus. So, kung ikaw ay isang buntis o meron kang kakilalang nagdadalang tao, best friend, kausapin ang iyong baby araw-araw. Basahan siya ng salita ng Diyos. Manalangin kasama siya at mamuhay ng may pag-asa at may kalusugan. Consider natin yung physical health habang ikaw ay nagbubuntis. At para po sa ating lahat, makinig tayo lagi sa tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kasi kailangan natin ng Diyos. Diba? Kailangan natin ng ating tagapagligtas. At ang tagapagligtas na yan ay si Kristo Jesus. Kung sa oras na ito, hindi ka sigurado kung ligtas ba ako o hindi, kapag ako ba'y namatay, tama ba yung pupuntahan ko, tutunta ba ako sa langit, sure ba ako o hindi pa. Simple lang naman yan, best. Tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, humingi tayo ng tawad. Hindi ako ng tawad sa kasalanan ko at aminin ko na ako talaga kailangan ko ng kaligtasan. Kailangan ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. At syempre, tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay makasalanan. Pwede kitang samahan sa prayer, best friend. Akuin mo lang na prayer mo ito at gawin mong ito ay pang sarili mong panalangin. Sasamahan kita. Let's pray, Panginoong Jesus, sa oras na ito. Na-realize ko po, kailangan ko ng tagapagligtas at ang tagapagligtas na yan ay ikaw, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, tinatanggap po kita, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Humihingi po ako ng tawad sa mga kasalanan na aking pinagawa. Linisin mo ang puso ko, Panginoon, at
Gawin mo akong tapat at matuwid sa inyong harapan. Nagsisisi po ako sa lahat ng mga pagkakamali ko. Nagsisisi ako sa lahat ng mga maling ginawa ko laban sa ibang tao at laban sa inyo, lalo na Panginoon. At sa oras na ito, ikaw po ang maghari sa buhay ko, Panginoon. Ikaw ang tumulong sa akin upang maging mas maayos at matuwid ang aking buhay. Salamat sa regalo na walang hanggang buhay na irigalo sa akin, Panginoon. At salamat sa regalo mo na pagdating ng araw tayo ay kasama sa langit. Lord, habang ako ay nandito sa lupa at habang ako po ay nabubuhay, dalangin ko na patuloy ko ang tulungan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin at masasalamat. Amen. At kung kayo nag-pray, best friend, ikaw ngayon ay isa ng ligtas. Ang pangalan mo nakasulat na sa Book of Life. Ang saya, no? Congratulations! Wala kang binayaran. Ang naging importante lang, wala kang ginawa. No? Ang naging mabuti lang, nag-pray ka at tinanggap mo at tinako mo na. Ikaw talaga ay isang makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. At ang tinanggap mo sa araw na ito ay hindi ako, kundi si Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas as your Lord and Savior. So today is your spiritual birthday. Kapag ikay nanganak sa August 19, yun ang physical birthday ng iyong anak. Okay? Ako, nang ako'y pinanganak, yun ang aking physical birthday. Pero yung aking spiritual birthday ay kakaiba. Yun ay yun nung araw na tinanggap ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Mga salitang yan, nais natin tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw. Dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti,